ba yung immigration officer sa NAIA na nagsauli ng malaking pera na naiwan ng isang pasahero? Hindi siya nagpasilaw sa pera kahit nangangailangan din siya para sa kanyang inang may cancer. Ngayong Pasko, siya ang napiling pasayahin ng ating mga reporters na sina Teresa Andrada, Pia Arcangel, Michael Fahatin, Lia Manyalak, Jamie Santos, JP Soriano, Sherry Ann Torres at John Consulta. Gintuman para sa maraming tao ang 1 milyong piso. Hindi nasilaw dito ang immigration officer na si Amando Amisola. Kamakailan, nakapulot siya ng isang envelope na may lamang ganitong halaga. Hindi nagdalawang isip si Amando na isauli ito sa may-ari kahit pa matindi rin ang kanyang pangangailangan. Nakikipaglaban kasi noon sa ovarian cancer ang kanyang ina. Pero bakit nanaig pa rin yung kabutihang asa? Yun ang tumakbo sa prinsipyo ko eh. Hindi akin eh. Kailangan ko isuuli. At saka, hindi kami ganun pinalaki ng magulang namin. Pinangawalan ko ang aking anak dahil tama po ang ginawa niya. Sa kabila po ng kahirapan namin, hindi siya nagdalawang isip na isuuli ang pera. Marami ang humanga sa katapatan ni Amando, gaya ng isang anonymous donor na nagpatago sa pangalang Mang Jose para ipaabot ang anyay malit na halagang naitabi, pandagdag daw sa pagpapagamot ni Aling Rosita. Napanood ko sa 24 oras, Amando, pagpatuloy mo ang ginawa mo at gagawin pa. At alam ko, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Maging kami na antig. At dahil Pasko, naisip naming surpresahin si Amando at ang kanyang ina. Excited na pinagplanuhan ng aming grupo ang isang sorpresang pagbisita at isang selebrasyon para kay Aling Rosita. Dala na rin namin ang ipinaabot na tulong ni Mang Jose at isang espesyal na t-shirt na pirmado mismo ni Pangulong Noynoy Aquino. Nalaman ni Pangulong Aquino ang story ni Amando kaya nais daw niyang iparating ang pasasalamat sa tapat na immigration officer. Pero ilang oras bago ang aming pagpunta sa mag-inang Amisola, pumanaw na si Aling Rosita. Ang masaya sana naming plano, nauwi sa pakikiramay sa mga naulilan ni Aling Rosita. Doon namin nakita si Amando, na pilit na nagpapakatatag sa gitna ng pagdadalamhati. Pangalan ko ng aming stasyon, gusto namin mapakot ng aming pakikiramay. Biako, Shilo Networks. Iniabot namin ang tulong ni Mang Jose at ang regalong gusto sana naming ipakita kay Aling Rosita. Isa sa siguro nire-respeto ng tao ngayon natin, si President Noynoy, is alam din niya po yung story na ginawa, yung ginawa po ninyo. Nasurpresa po ako sa kanya nung pinadala niya itong bulaklak. Wala po ako kamalay-malay. In fact, sir, hindi lang po nagtatapos po doon. Meron po siyang personal na gift po para sa inyo. Di napigilan ni Amando na maluha nang itaas ang t-shirt sa harap ng labi ng kanyang ina at ipakita ito sa kanyang mga kaanak. Pangulong Benigno Aquino III, maraming salamat po sa pagkilala. 10 po ng aking pamilya, nagpapasalamat po kami ng sobra. Lalong-lalo na po sa GMA7 na hindi niyo po kami kinalimutan. Masayang-masaya po ang nanay ko. Alam ko po dadali niya yung karangalan sa buhay. Kahit sa kabilang buhay po, dala-dala niya yung karangalan ng pamilya ko. Bagamat ang grupo namin ang naging instrumento para kahit paano'y mahatira ng biyaya at mabigyan ng kasiyahan si Amando, kami rin mismo nakatanggap ng napakagandang regalo. Dahil ang ipinamalas niyang katapatan at kabutihan, nagsilbing inspirasyon sa amin. Pumano man si Aling Rosita, mananatili namang buhay ang kanyang alaala at mga aral sa kanyang pamilya. Kasama si Teresa Andrada, Pia Arcangel, Michael Fahatin, Lia Manyalak, Jamie Santos, JP Soriano at Sherry Ann Torres, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, maging mapanuri sa mga ipanreregalo ngayong Pasko, lalo na po sa mga bata. Nagkalat po kasi ang mga plastic na laruan at yung mga feeding bottle na kontaminado ng mga nakalalasong kemikal. Yan ang special report na tinutukan ni Maki Pulido. Si Baby Charlene, 9 na taong inintay ng kanyang mga magulang. Kaya nang natuklasang nagkalat ang mga feeding bottles na kontaminado ng mapanganib na kemikal, nagdoble ingat ang kanyang inang si Jackie. Hinahanap ko talaga yung walang yung DPA. Ang
chemical na BPA o bisphenol A, ginagamit na pampatibay sa mga produktong plastic, pati mga dilata. Kung titingnan nyo yung recycling code sa mga ilalim ng inyong mga botelya, pag polycarbonate ang hinahanap nyo, number 7 siya. Noon pang isang taon, ipinagbabawal ang mga ganitong bote sa Canada. Na-ban na rin ang BPA bottle sa ilang estado sa Amerika at sa 27 bansang miyembro ng European Union. Masama raw kasi ang epekto nito sa paglaki ng mga bata at maaari rin daw magdulot ng sakit sa puso at diabetes. Ang bisphenol A ay isang chemical na nakakalason. Ang posible niyang tamaan sa tao, lalo na kung ang bata na araw-araw ay gumagamit nito, pwedeng yung nervous system niya. Gusto nilang establish kung ano yung safe level ng bisphenol na safe para sa tao. Pero kulang pa ng mga data. Nakaka-apekto yan sa nervous system, reproductive system at saka sa behavioral development ng bata. Mula May 2009 hanggang Oktubre nitong taon, mahigit 27,000 package ng imported feeding bottles ang dumating sa bansa. Dahil wala namang regulasyon para dito, mahirap nang malaman kung ilan sa mga ito ang may number 7 feeding bottles. Ang malinaw, marami sa mga ito ang nakita naming nakasale sa ilang mall. Ang batas na magbabawal sana sa pagpasok ng mga boteng inaangkat pa galing abroad, nakabinbin pa sa Senado. Ang UP Institute of Biology may pag-aaral sa bisphenol A. Nang isaksak nila ang kemikal sa mga buntis na daga, natuklasang bumagsak ang sperm count ng mga ipinanganak nilang lalaking daga, kasabay ng pagliit pa ng kanilang testis. Kaya hindi raw malayong mangyari din ito sa mga tao. Pag may number 7, dapat itapon na yan sila because they are all toxic, especially for babies. Pati ang ibang laruang yari sa plastic may dulot ng panganib. Nitong Nobyembre, nagpasuri ang isang environmental group ng ilang laruang made in China na ibinibenta sa Divisoria. 6 sa 7 bagsak sa safety test ng Eco Waste Coalition. Sobra-sobra raw sa mga nakalalasong kemikal na phthalates, lead at cadmium. Maaring maapektuhan yung neurodevelopment ng bata, yung kakayahan na matuto, pati na rin sa pagkilos, at yung tinatawag na endocrine disrupting effect. Ang Department of Health na inatasang magsuri ng mga hazardous o delikadong produkto, aminadong walang kakayahang matiyak na ligtas ang mga laruang pambata. Bilang talaga naming nagagampanan yun dahil kakaunti lang kami sa opisina. Wala tayong mga sophisticated na equipment. Hindi pa well-established yung monitoring namin. Marami pang dapat gawin ng opisina namin tungkol sa toys. Ang pwede lang natin mai-recommend ay yung mga laruan na gawa sa kahoy. Pwede rin yung mga stuffed toys. Pili na po kayo! Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Susunod! Tatlong magkakapatid, sabay-sabay ikinasal. Ang mga nakakakilig na eksena sa kasalang Ogie at Regine. At silipin ang mga bagong abangang programa ng Kapuso Network sa 2011. Pagtutok dito sa 24 oras. Parang walang